Sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association o PBA, ilan lamang ang mga pangalang kasing bigat at kasing kahalaga ni Junmar Fajardo, ang kinikilalang The Kraken, na hindi lamang naging simbolo ng dominasyon sa loob ng court kundi naging representasyon din ng matinding dedikasyon, disiplina at unti-unting pag-angat mula sa kahirapan tungo sa tagumpay. Different result, Junmar with the board! Gets the basket! Nagkahuban pa foul! Hawak na ninyo yung bola no? Pero pumunta pa rin kay Junmar because he's just relentless. And what a third quarter. Ipinanganak noong 17 ng Nobyembre 1989 sa Cebu City, si Junmar Fajardo ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Ayon sa mga ulat ng iba't ibang sports news outlets sa Pilipinas gaya ng Philippine Daily Inquirer at Spin.ph, ang kanyang ama ay isang tricycle driver at ang kanyang ina ay isang homemaker. Hindi naging madali ang kanyang kabataan, ngunit dito rin nahubog ang kanyang determinasyon. Sa murang edad, naengganyo siya sa larong basketball, isang sport na halos na bahagi ng kultura ng Pilipino sa bawat kanto, eskinita at barangay court. Sa kabila ng kakulangan sa kagamitan at pasilidad, nagsimula siyang mag-ensayo at maglaro sa mga lokal na liga sa Cebu, kung saan unti-unti siyang nakilala dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang taas at natural na kakayahan sa ilalim ng ring. Ang kanyang mga pag-angat ay mas lalong tumibay na makapasok siya sa University of Cebu Webmasters, kung saan siya naging mahalagang bahagi ng koponan sa mga collegiate competitions. Dito nagsimulang mapansin ng mas malalaking basketball programs ang kanyang potensyal. Sa taas niyang humigit kumulang 6 feet 10 inches bukod sa laki, kapansin-pansin din ang kanyang footwork, timing sa depensa at pagiging efficient scorer sa low post. Sa mga panahong ito, unti-unti siyang itinuring na isa sa mga pinaka-promising big men sa bansa. Noong 2012 PBA draft, kinuha siya ng first overall pick ng Petron Blaze Boosters na kalaunan ay naging San Miguel Beermen, isa sa pinakadominanteng franchise sa kasaysayan ng liga. Mula rito, nagsimula ang kanyang pagiging sentro ng isang dynasty. Ayon sa mga tala ng PBA at mga sports analyst mula sa ABS-CBN Sports at Spin.ph, mabilis niyang ipinakita ang value sa liga sa pamamagitan ng consistent rebounding, interior defense at scoring efficiency. Ang kanyang dominasyon ay nagbunga ng sunod-sunod na parangal. Siya ang kauna-unahang Pilipino na nakakuha ng 7 sunod na PBA Most Valuable Player Awards at kalaunan ay umabot pa sa 9 na MVP trophies, ayon sa mga ulat ng PBA at mga pangunahing sports news organization sa bansa. Ngunit ang kwento ni Fajardo ay hindi lamang tungkol sa sports dominance. Malaki rin ang naging papel ng kanyang kasikatan sa larangan ng negosyo at endorsement. Sa paglipas ng mga taon, naging endorser siya ng iba't ibang kilalang brand sa Pilipinas, mula sa sports apparel hanggang sa consumer products. Ayon sa mga ulat ng business at sports media, ang mga endorsement deals na ito ay nagdagdag na malaki sa kanyang kita, dahilan upang ituring siyang isa sa mga pinakamataas kumita sa PBA, hindi lamang mula sa kontrata kundi mula sa labas ng court exposure. Bukod dito, unti-unti rin siyang pumasok sa mundo ng negosyo at investments. Bagamat hindi lahat ng detalye ay lantaran niyang ibinabahagi, may mga ulat na nagsasabing siya ay may mga interes sa real estate at iba pang negosyo. Isa rin sa mas mahalagang aspeto ng kanyang buhay ang kanyang pagiging mapagkawang gawa. Sa kabila ng tagumpay at kayamanan, nananatili siyang konektado sa kanyang pinagbulan sa Cebu. Noong mga nakaraang taon, iniulat ng TV5 at iba pang sports news outlets na isinubasta niya ang isa sa kanyang MVP trophies upang makatulong sa mga biktima ng malalakas na bagyo na tumama sa kanyang lalawigan. Ang ganitong klase ng hakbang ay bihira sa mga atleta, lalo na kung ang ibinibigay ay isang simbolo ng personal na tagumpay tulad ng MVP award. Ngunit para kay Fajardo, mas mahalagang makatulong kaysa panatilihin lamang ang tropeyo bilang alaala. Ayon sa kanyang mga pahayag sa mga panayam matapos ang naturang aksyon, ang kanyang desisyon ay nakaugat sa kanyang malalim na pagtingin sa komunidad at sa mga taong tulad niya na minsang dumaan sa hirap. Hindi lamang ito simpleng donasyon, kundi isang konkretong patunay ng isang atleta ay maaaring gamitin ang kanyang tagumpay upang makapagbigay ng mas malaking epekto sa lipunan. Sa pagtalakay sa yaman at kabuuang impluwensya ni Junmar Fajardo sa larangan ng Philippine basketball, mahalagang maunawaan ang kanyang katayon bilang pinakamayamang PBA player ay hindi nakabatay lamang sa isang source ng kita, kundi sa kombinasyon ng kanyang mataas na sweldo sa kontrata, malalaking endorsement deals, performance bonuses at mga pangmatagalang halaga ng kanyang pangalan bilang isa sa pinakadominanteng atleta sa kasaysayan ng liga. Sa mga ulat at fan-based estimates na kumakalat hanggang unang bahagi ng 2026, tinatayang umaabot sa humigit kumulang 75 million pesos kada taon ang kanyang kabuuang kita, lalo na sa mga panahong aktibo siya bilang pangunahing sentro ng San Miguel Beermen at paduri na ginagamit ng mga brand bilang mukha ng kanilang kumpanya. Sa loob ng PBA,
Madalas siyang ituring bilang highest paid player sa mga season ng 2024 hanggang 2025 ayon sa iba't ibang sports commentaries at media analysts sa Pilipinas. Bagaman hindi transparent ang eksaktong detalye ng kanyang kontrata, isang karaniwang practice sa liga, malawak ang paniniwala na siya ay nasa tuktok ng salary structure ng San Miguel Beermen, isang koponan na kilala sa pagbibigay ng competitive at long-term contracts sa kanilang franchise players. Sa ibang mga konserbatibong ulat naman, tinatayang nasa 20 million pesos hanggang 30 million pesos kada taon lamang ang kanyang base salary na nagpapakita ng malaking agwat ng kabuuang kita ay nagmumula sa endorsement at performance-related incentives. Ang ganitong pagkakaiba sa estimates ay karaniwan sa mga professional athletes sa Pilipinas dahil sa kakulangan ng publicly disclosed salary data at sa pag-asa sa media projections at industry speculations. Gayunpaman, kahit iba-iba ang eksaktong bilang, nananatiling pare-pareho ang konklusyon ng maraming sports analyst. Si Fajardo ay nasa pinakamataas na tier ng kita sa PBA. Ang kanyang 8 hanggang 9 na Most Valuable Player Awards depende sa pinakabagong tali sa iba't ibang ulat ay hindi lamang simbolo ng kanyang dominasyon sa laro kundi isang pangunahing dahilan kung bakit patuloy siyang may mataas na market value. Bukod sa sweldo, malaking bahagi ng kanyang kayamanan ay nagmumula sa endorsement dahil sa kanyang reputasyon bilang The Kraken. Naging natural siyang brand ambassador para sa mga kumpanyang nais iugnay ang kanilang produkto sa lakas, katatagan at tiwala. Ang kanyang imahe ay lumitaw sa iba't ibang commercial campaigns, billboards at digital advertisements, dahilan upang maging household name siya, hindi lamang sa mga basketball fans kundi pati na rin sa mas malawak na publiko. Sa ganitong setup, ang endorsement income ay kadalasang tumutugma o minsan ay lumalampas pa sa kanyang base salary, lalo na sa mga atleta na may matibay na public image tulad niya. Sa kabila ng kanyang kasikatan, mahalagang bahagi rin ng kanyang kwento ang paggamit niya ng kanyang yaman para sa kabutihan ng iba. Sa kabuuan, si Junmar Fajardo ay nananatiling isa sa pinakakumpletong halimbawa ng modernong Pilipinong atleta na nakapagtagumpay sa parehong sports at financial aspect ng propesyon. Ang kanyang tinatayang 75 million pesos na annual income o kahit ang mas konserbatibong 20 hanggang 30 million pesos na base salary estimates ay patunay lamang ng lawak na kanyang impluwensya sa loob at labas ng PBA. Higit pa sa mga numero, ang tunay na halaga ng kanyang karera ay nakikita sa kanyang patuloy na dominasyon sa liga, sa tiwala ng mga brands sa kanya, at sa kanyang dedikasyon na gamitin ang kanyang tagumpay upang makatulong sa iba. Batay sa kanyang mga pahayag na iniulat ng sports media, inilarawan ni Fajardo ang mga Cebuanos bilang special sa kanya, lalo na't sila rin ang labis na naapektuhan ng malalakas na pagbaha at pinsala dulot ng bagyo na tinutukoy sa ulat bilang Typhoon Tino. Ayon sa coverage ng courtside reporter Apple David at sa live broadcast ng laro, sinabi na ang naturang hakbang ay bahagi ng mas malawak na charity auction kung saan ang iba pang mga PBA players ay magdodonate rin ng kanilang mga gamit para sa parehong layunin. Ang proseso ay sasagawa sa isang live selling event na layong makalikom ng malaking halaga para sa relief operations. Sa parehong laro kung saan niya inanunsyo ang kanyang donasyon, nagpakita rin si Fajardo ng kanyang karaniwang dominasyon sa court. Umiskor siya ng 12 puntos, humakot ng 12 rebounds at nag-record pa ng 10 assist para sa isang triple-double performance. Habang tinalo ng San Miguel Beermen ang Titan Ultra Giant Risers sa isang malakas na 158-117 na panalo na nagpatibay sa kanilang 5-2 standings sa eliminations. Ang ganitong klase ng performance ay patuloy na nagpapatunay na kahit sa gitna ng kanyang mga gawain sa labas ng basketball, nananatili siyang elite performer sa loob ng laro. Doesn't work, CJ. Over to Albay. Bustos jam. Coach Bido, ito yung nangyari kanina.